Yun. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. Magandang araw sa inyo. At ito nga pala yung number 2 problem or situation 2. Dun sa topic natin na trust. So episode 2 na tayo. Umpisa natin. Situation 2. Refer to the figure shown. Ibig sabihin, binigay yung ating figure. So the top chord and bottom chord and vertical members, yan, are made up of two back-to-back double angles having an area of 4,658 millimeters squared. So, yan. Later, magagamit natin yan. And the diagonal members are all cables. Ito. Lahat daw yung cables. And yung dimension natin is H is equals to 3 meters and yung S is equals to 3 meters. Number 4. Compute the tensile stress megapascal of the cable CG if P is 70 kilonewton and diameter of the cable is equal to 25 mm. Binigay yung diameter ng cable which is 25 mm. And binigay din yung P. Ito. So focus muna tayo sa number 4. Compute the tensile stress. Stress yung pinapahanap dun sa dito sa CG. Cable CG. Ito yan. So, ang need natin dito muna is intindihin yung figure. So, kung titingnan natin yung figure, yung pin natin nasa gitna from the center. So, dito na yung magmamatter yung symmetrical yung figure natin o yung truss. Ano bang ibig sabihin ng symmetric na word? Symmetrical. It means the both side of central plane, kaya nito, or central nitong gitna nitong ating object. Yan. Titingin tayo dito sa side na to, 336 meters, same. So dito din yung dimension niya. So symmetric siya. And mahanap natin agad yung mga external reaction. So bago natin ito mahanap, yan. So tingnan muna natin yung mga support. Yung support dito sa point is roller support. Kapag ganyan yung figure, roller support. Which is isa lang yung reaction. Kapag ganito yung drawing, yan, matic roller support yan. Ganyan. Kapag ganito naman, yung drawing, hinge support, which is 2 reaction. So, point A yan. So, point A is merong vertical and horizontal force. And yun namang point E natin, which is roller support, isa lang. And yan. Itong external force na to, makukuha natin yan by symmetry. Yan. Ilagay ko. Kasi, kung meron tayong 70 kilonewton, binigay yan sa number 4. Yan. 70 kilonewton na yan. Nasa gitna siya mismo. And symmetric, which is equal yung ating figure, both side. Yan, from the center. Papaghatian lang nitong dalawa, itong force na to, para mag-equilibrium or maging equilibrium, which is maging stable, hindi gagalaw yung ating truss. Yun yung natin dito, principle. And ito naman horizontal component na to, madi-disregard to kasi wala namang ibang horizontal. So focus na lang tayo dito sa tatlong to. Papaghatian nitong dalawa, ito, kasi nasa mismong gitna. So, kung nandito yan, hindi naman gitna. So, ibang usapan yan. Or, makukuha natin by using equilibrium equation na moment. So, pwede ka rin naman dito mag-moment para makuha natin tong dalawang external. So, same lang din yan sa gagawin natin na papaghatian nila tong 70 kilonewton. So, yan, 70 divide 2, which is 35 kilonewtons. Itong dalawa. So, 35 to. Yan. And kukunin natin tong angle. Kuha lang tayo dito ng triangle. Right triangle. So, bakit tayo need natin kunin yung angle na yan? Kasi magagamit natin to dito sa mga diagonal force. Diagonal cable. Para pag kunin natin tong pinapakuha na force GC or CG. Ito. Ita-transform natin siya into component. Is yung vertical component and yung horizontal component. So, magmamatter yung angle.
para mabilis. Kunin natin yung angle. Yung opposite is 3 meters. Adjacent is 3 meters. Using a trigonometric function. Yung SOHCAHTOA. Ano ba yung given dito? Opposite, adjacent. So, TOA yung gagamitin natin. So, arctan lang. Ito. Para mapalabas tong tan raised to negative 1, press lang natin sa calc yung shift tan. Yung opposite is 3, adjacent is 3. So, equals to 45 degrees. So, 45 degrees. Para mabilis for board exam na atake. Pag nakakita kayo ng opposite is 3, same nung sa adjacent niya, yung value. Automatic 45 degrees yan. And yun, cut tayo dito. Parang method of section. Ma-expose yung mga internal force. So, kung titingin tayo dito sa may kaliwa na force na 35 kN, meron tayong external na 35 kN pataas. Yan yung sinasabi nating net force. Ano ba yung net force? Ay yung kabuuang persa sa external external o ito yung external force. Yan. Siya yung need natin siyang salungatin para maging equal. Kumbaga, need natin siyang i-balance yung persa. Na, kunyari, kumikilos pataas. Ito, 35 kN. So, need natin mag-zero para hindi siya gumalaw, hindi siya masira. So, kumbaga, need natin din ng 35 dito para maging equilibrium. So, wala naman ibang force. So, ito yung net force natin, pataas. So, need natin salungatin nitong mga force natin. Which is yung cable, yung pababa. Ito, pababa din. Need natin tong i-counter para maging equilibrium. So, ito, hindi naman ito magmamatter kasi pa-horizontal. So, ito lang dalawa. So, ang principle dito, kapag cable or tali, ang mariresist niya lang na force is yung tension. Yan. Kapag hinila natin to both side, ito, hihigit to. Yan, magkakameron siyang force. At kapag tulak naman natin is papasok or yung compression, gaganon lang yan. So, compression is equals to zero. Yan. So, yung FBH natin, pababa. Kasi, bakit yung pababa? Kasi, kakounter nga natin to. Itong net force. Yan. Yan. So, ito is magiging compression. Force BH is 0 na. Wala na to. So, FGC na lang tayo. So, pwede na tayo mag-summation forces vertical equals to 0 kasi meron tayong 35 kN yung vertical reaction ng point A. So, sila lang dalawa. Ito, hindi naman to. Horizontal. So, 35. So, pataas is positive. 35 minus yung pababang component nitong FGC. Ito. Which is sin 45. Kapag wala sa kanya yung angle, sin. So, bakit to naging angle? Ito. Sa taas. Yan. Naging angle yan kasi kunwari ito. Dito yung gagawin natin angle. Same lang. Adjacent is 3 meters. Ito 3 meters din yung opposite. So, kung titingnan natin yan, Same lang din yan. Kung itong titingnan natin na right triangle. Same lang din yan dyan. Similar triangle lang halos. Yeah. Oo nga, similar. Yan. So, kaya yung Zorro. Yan. So, meron tayo dito ang ganyan. So, ito. Yan, na-discuss ko din yan dun sa mga nakaraang videos natin. Which is yung sa bridging. Yun. Yan yun, makukuha natin yung FGC. Ship solved, FGC is 49.497 kN. Which is force pa lang siya doon sa hinahanap nating stress. Ang hinahanap kasi is tensile stress. So, ano ba yung formula ng stress? Force over area. Stress is equals to force over area. So, force pa lang. Yung tension pa lang nahanap natin yung force GC. So, yung area, binigyan tayo ng diameter. Ito, cable. So, ang cable, ang cross-sectional natin is bilog. So, anong formula? Kasi binigyan tayong diameter. Automatic pag diameter, bilog yung ating object, yung cross-sectional area. So, formula ng area ng ating bilog, which is pi over 4 d squared kapag diameter yung given. Yan. And yun, salpak natin to. Dapat naka-newtons and naka-mm para maging megapascal.
So, 49.497 kilonewton times 10 raised to 3 or times 1,000 para maging newtons and 25 mm, which is equals to 100.8 megapascal. Yung number 4 natin. Proceed tayo sa 5. Compute the stress of the vertical member CH. Ito. Alin yan? Ito yan. Oh. Compute the stress. Tapos yung P is 70 kN pa rin. So, madali lang. Force over area kasi meron tayong applied external force dyan na magre-react dito sa member CH natin. So, yung force natin is 70 kN. Ito. Force 70 kN. So, convert natin as a newtons times natin ng 1,000. So, magiging 70,000 over yung area niya. Ito. Sinabi kasi dito na top chord and bottom chord and vertical members having an area of 4,658 mm squared. So, gagamitin natin yun. Ito yan eh. Members, vertical members. So, equals to 15.028 megapascal. Tapos na tayo sa number 5. Number 6. Given allowable tensile stress of the cable equal to 140 megapascal. So, binigay dito yung stress, yung allowable stress. Kumbaga, yan yung niya, limit. Yung maximum na pwedeng ma-take o ma-carry nung thrust natin. What is the value of P kilonewton? So, diameter of the cable is 25 mm. So, pinapahanap dito is yung P. Itong P. So, para mahanap yan, kasi binigyan tayo ng stress, mahanap natin siya using yung force over area. Yung stress formula. Kasi binigyan na tayo ng allowable stress. Kumbaga dun sa formula, yan, force over area. Meron na tayo nito. Binigay na yung allowable stress. So, meron din tayong area. Kasi makukuha natin yung area kasi binigyan tayo nitong diameter ng cable. So, yung force na yan, nakapaloob dyan yung P. Yan. So, pinasimple ko na lang yung explanation. So, kunin muna natin yung force. Itong P. So, gawin lang natin P lang to. So, papaghatian ulit itong dalawang to. Itong P. So, P is over 2. Yan, papaghatian itong dalawa. So, AV, vertical component, tas yung RE, is equals to 0.5 P. Kasi pinaghatian nila itong P. Ito. 0.5 P or kalahati ng P. Gets? Kaya 0.5 P or 1/2. 1/2 of P. Pinaghatian nila eh. Itong P. Kaya naging 0.5 P. And yun, focus ulit tayo dito. Cut ulit tayo. So ito is magiging 0.5 P. Tingin tayo ulit dito sa may left side ng figure. So may expose ulit, kagaya lang kanina. So ito is 0 ulit. Kasi yung net force natin is pataas. So magkontrahin na naman itong mga cable natin na pababa na dapat yung force. Kasi dapat pababa kasi para mag-equilibrium. Para maging stable. Kaya pababa yung force. Kukontrahin nila to. And yun. Kunin natin tong FGC. Ito. Kasi kukunin natin tong FGC. Force GC. Kasi magagamit natin siya dun sa formulang stress is equals to force over area. So, ito yung FGC. Yan. So, in terms of P. Ito. Gagawin natin in terms of P. Yan. So, summation forces. Vertical ulit tayo. 0.5 P. Pataas is positive. Yan. Minus ito. Component niya is pababa. Yan. Kasi summation forces vertical tayo. So, wala sa kanya yung angle. Sin 45 is equals to 0. So, ano natin siya? In terms of P. Yan. So, using transposition FGC
So, in terms of P tayo, yung FGC natin is equals to 0.5P. Ito muna, ilipat natin. Ito, FGC. So, itong 0.5P. Yan. Kapag ganito, magiging siyang dividend. Yung sin 45 pag transpose. Yan. So, FGC is equal to 0.5P over sin 45. Transpose lang natin yan. Siguro marunong na kayo mag-transpose. And ito, sinimplify lang natin 0.707P. So, divide nyo lang to 0.5. Divide sin 45. 0.707P. And yung FGC natin is equals to 0.707P. So, makukuha na natin yung P. Gamit yung force over area. Stress is equals to stress is equals to force over area. So, yung force natin is FGC. Ito, 0.707P over yung area, which is pi over 4, 25 squared, kasi given yung diameter, which is 25 mm. And hindi siya lalagpas sa allowable stress natin na 140. Press nyo lang to sa calculator natin. Shift solve. Lalabas yung P. Which is yung P is 97,202 newtons. And pag ginawa natin siyang kilonewton, which is magiging 97.2 kilonewton. Yan. And that's all for this problem.